Mensyo umaasa si House Majority Leader Sandro Marcos na tuloy-tuloy na yung pagtupad ng legislative agenda ng administrasyon sa pamumuno ni Senate President Win Gatchalian. Sinabi niya yan matapos magbukas yung ikalawang regular session ng Kongreso bago ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon. Gaya nga ng nabanggit mo, isa lang sa 52 LEDAC bills ang naisabatas sa unang session ng 20th Congress. Ito ay ang pag-uusog ng unang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 2026. Sa panig ng Kamara, kalahati ng LEDAC bills ang naipasa kabilang na ang kontrobersyal na Anti-Political Dynasty Bill, reforma sa Bank Secrecy Deposits Law at iba pa. Ani Representative Marcos, ahead of schedule ang Kamara sa pagpasa ng priority bills at tiwala siya na babalik sa dati ang pagtatrabaho ng Senado na magpasa ng mga panukala sa ilalim ni Gatchalian. The more political gulo that there is, the less time there is to work. Kilala ko naman si SP, matinong tao yan. And I'm sure he will get the Senate up and working as quickly as possible. Sa talumpati ni Speaker Bogie D sa pagbubukas ng sesyon, binanggit niya ang ilang LEDAC bills na target ipasa ng Kamara sa second regular session. Ilan sa mga ito ang Rice Industry and Consumer Empowerment Bill na layong maging abot kaya ang bigas at magbibigay suporta sa mga magsasaka at amyenda sa Universal Healthcare Law. Target din ipasa ng Kamara ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Bill na nagsusulong ng transparency sa paggamit ng pondo ng bayan at ang Cybersecurity Bill na layong proteksyonan ang digital space. Umaasa rin ang Kamara na maisama sa LEDAC priority measures ang Children's Social Media Safety Bill na magbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng social media sa gitna ng sunod-sunod na karahasan na kinasangkutan ng mga estudyante. Sentro rin ng talumpati ni D ang bagong Kongreso na kapansin-pansin ang mensahe matapos mabalot ng kontrobersiya ang mababang kapulungan sa flood control scandal. Gaya po ng binigyan diin ko noon, patuloy kaming magsusumikap araw-araw upang maibalik ang inyong pong tiwala. Ito rin po ang naging inspirasyon ng inyong Kongreso para gawing puspusan ang aming paglilingkod. Ang bagong Kongreso ay hindi lamang po tungkol sa bagong pamunuan o mga bagong programa. Kasama po ang iba't ibang mga kinatawan ng bulwagang ito, handang kaming tanggapin ang hamon na magtaguyod ng isang panibagong pamantayan ng paglilingkod. Nanindigan naman sina Marcos at D na hindi maapektuhan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang trabaho sa Kamara lalo na't malapit na ang deliberations sa national budget para sa susunod na taon. Pagdating naman sa usapin ng flood control scandal, suportado pa rin ni Marcos ang hakbang na ipaubaya na sa ombudsman ang investigasyon dahil hindi raw pwedeng Kamara ang mag-imbestiga. Gayong ilan sa mga miyembro ng institusyon ang napangalanan. Sa gitna yan ang isinusulong ng ilang mga kaalyado ng mga Duterte na muling buksan ang investigasyon sa flood control projects. I think it's a battle of narratives, right? And they just want to take away from the impeachment. So I don't want to say namumulitika, but you know, it's just again a question of narratives. Mensyo tumanggi na ang anak ng Pangulo na magbigay pa ng detalye sa magiging laman ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon nang tanungin siya kung mababanggit ba yung flood control scandal gaya noong nakaraang taon. Pero ang tiniyak lang ni Representative Marcos, aabutin ang speech ng Pangulo ng 1.5 oras. At yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Balik sa iyo, Mensyo. Maraming salamat, Lance Maycon, nag-uulat.